Good day po sa inyong lahat mga fellow campers. Welcome back to our channel. Sa video pong ito, bibisitahin po natin ang isang campsite na kakabukas lang po dito sa may boundary ng Quezon at Laguna. Ito po ay may dumadaloy na ilog sa gitna mismo ng campsite at merong napakalapit na falls. Kaya naman, ano pang inaantay nyo? Sit back, relax, and enjoy! Sa aming pagpunta dito sa campsite na to, umalis kami ng mga 4:30 na madaling araw at nakarating kami sa may bandang antipolo ng mga 5:30. Ngunit dito meron kaming nadaanan na traffic. Mga nakailang minuto din kami sa traffic na yan, pero pagkatapos dyan dire-diretso na pababa ng Teresa at diretso ng Morong. At pagkatapos ng Morong, diretso naman dito paakyat ng Mabitak. At pagkatapos nun, eto na, dito na tayo sa may hello campers, welcome back. So magka-camping na naman kami. Nandito kami ngayon sa may Laguna. Ito yung papunta ng Pami. Dito kami sa may Caltex at nakikisiyar lang si Brenda. Sa balita papasok yung bagyong Pabian. Pero hindi naman daw siya tutuloy talaga, lalabas din agad. Sabi ng mga netizen baka raw nataasan sa tax ng Pilipinas kaya biglang lalabas agad. So makikisiyar muna kami dito. See you later. Pabalitaan namin kayo. Yahooker ka! Mga kapag-camping na naman. Alright, wala nang paliwi-liwi pa mga kaibigan. Madali lang hanapin ang campsite na to. Ilagay nyo lang sa Google Map, Camp Payapa. Sabay tayo. Tingnan nyo yung view, may bundok agad, katabi nyo yung bundok. Ito yung entrance. Yan, dyan kayo papasok, pababa siya. Ingat lang kayo dun sa kaliwa, medyo malalim yun. Ganda ng panahon mga kaibigan. So sa kasi forecast dito sa part na to, wala naman masyadong ang bagyo nandun sa may northern Ilocos. Mga kaibigan, nakita niyo si kuya doon sa kanan ko. Tatanggal siya ng dahon, tuyo, kasi nandun yung mga niknik din. Kami naman magbababa na ng mga gamit. Pero yung weather napakaganda. Saktong sakto lang. Tabi-tabi po. Kuha ko ng may uploading mo kayo. Saka yung panlabok.
Abo. Meron naman po. Yeah. Nakagat na ako. Ganun mo lang sa kamay mo. Ayan si Sir Emil. Siya yung owner dito. Camper din yan. Para daw mawala yung niknik. Nakakabukas lang kasi nitong campsite nila. Sir, marami na bang pumuesto rito sa... Ah, ito rin talaga. Tsaka yun, yung may malaking bato. Ayun na. Kanina pa raw siya gustong bumaba eh. Pagbukas namin ng pinto, nakasimangot na eh. Ayan natin. Tinan mo mukha. Oh, ayan oh. Oh. Mamaya maliligo na yan. Ilog. Mataas itong sako. For my breakfast, ito ang aking paborito eh. Muffin sa French baker. Ayan, lagi kong binabaon yan eh. Pero nung matagal kong di nakabili nito kasi napalayo na kami dun sa Cherry. Ngayon lang uli ako nakabili. Sarap yan, chocolate muffin. Mga kaibigan, sa lahat ng mga gumagamit ng awning, I'm sure nagiging problema nyo rin to, itong part na to. So kapag umuulan kasi 'di ba, pumapatak pa dito sa gilid yung ating tubig ulan. Kaya dito si Kurt nababasa. Meron ako dating nilalagay dito na takip. Pero ano lang siya, yung may butas pa rin, mga true and true pa rin yung pag malakas yung ulan, pumapatak pa rin siya. So gumawa ako ng panibagong takip dito, DIY. Ito yun. Bumili ako ng tarp na 3 meters by 3 meters. Ito manipis lang to, no? Tapos nilagyan, ito yung video, paano ko siya ginawa. Pasok video. So ito pong ginagawa ko ay extra trapal dun sa gilid ng awning. Tapos yung sobra, gagawin ko rin siyang extra tarp. So gagawin ko siyang 2.5 kasi yung sukat ng aking awning. Tapos lalagyan ko po yan ng rubber dito. Para sumot dun sa railings ng awning. Ito, nabili ko lang po ito sa Lazada. So tatahiin ko yan dun sa gilid. Tapos ito, etong part na to, tatahiin ko rin siya. Kasi para hindi magkahimol-himol. Ito, dito ko siya isushoot. Pero dapat, ito isushoot ko yan dito. Sa loob, kailangan sakto siya eh. So, tatahiin ko pa siya ng sakto. Ito yung aking, ito matagal na sa amin ito yung bilang ginagamit ni Glenda, binili ko para kay Glenda. Ako ngayon ang gagamit, pinag-aralan ko pa kanina kung paano gamitin yan. Meron tutorial dito. So the top part of my sewing machine is threaded now, and I'm just going to leave that thread tail off to the side there for now. So tatahiin ko na siya. Mahaba pa to oh.
matapos. Ay, sakit ang likod ko. Aray. Yes! Tapos din. Natin yung tahi. Ito po. Okay ba siya? Mukhang pwede na. Hindi lang pantay-pantay pero hindi naman halata kasi black naman lahat. So ang gagawin ko po ay susuksok ko na dito sa loob yung rubber. So itong rubber, nabili ko lang to sa Lazada. I will leave the link below. Ayan, ganyan siya dapat eh. So itong part na to, ayan, ito yung susuksok. Kailangan tahiin pa ng konti. So ito na po yung resulta ng aking naitahing cover dito sa side awning namin. As you can see, nakashoot po siya dun sa channel ng aming awning. Tapos ito po yung kanyang itsura sa ibabaw at binilang ko rin po siya ng suction cap. Dalawa po yan, no? Isa sa harap tsaka isa sa may bandang gitna. Tapos lalagyan ko rin po yan ng magnet para hindi po siya hangin-hanginin. Bago naman po mananghalian, isa-isa na pong dumating ang aming mga kasama. Una po si Sir Ron, aming matagal na pong nakakasama rin sa camping. Pangalawa naman si Sir Dong ng Ang Inhinyerong Lakwachero. Ngunit sa pagkakataong ito, mag-isa lang po siyang nag-camping. Masa biyahe? Ayos! Hindi naman ano. Hindi Bilis naman mo nakakalito. Hindi, mabagal nga eh. Nag-ano lang ako. Chillax. Chill ride lang. Sumunod naman sila Ann at Chi na nakasama po namin last time sa may The Preserve. Kaya medyo matagal-tagal na rin namin silang di nakakasama. Wala naman pala problema. Pick up pala yung dala eh. May mili na lang kayo. Sige, doon muna kayo mag-park. Oo, kumain muna kayo. Kumain na ba kayo? Kain muna kayo dun. May konting pagkain doon. Pang-apat naman na dumating sila Fermil at ang kanyang buong pamilya. Nakasama rin namin sila sa Mapanuepe. Kayang-kaya. Pagkatapos naman pong mananghalian ng bawat isa, kanya-kanyang hanap na ng pwesto sa may Camp B, dito sa may Camp Payapa. Ang Camp Payapa po ay nasa may boundary ng Laguna at ng Quezon. Kaya ito po ay ilang minuto lang na layo mula doon sa may Camp Awol na napuntahan na rin namin dati. Okay, ngayon naman po papakita po yung kabuuan ng campsite mula po dito sa may entrance. Pagbaba nyo po, makikita nyo sa kaliwa yung kanilang fish pond. Hindi nga lang namin natsyempuan na may isda dito kasi po kasalukuyan nilang nililinis. Fish pond to, sir? Ano pong isda? Abo. Pero anong nilalagay? Tilapia. Parang may divider. Ito yung para sa mga ano, maliliit. Tapos lilipat doon. Siguro pag ano, pwede mag-fishing, no? Pag mayroon ng pwede mag-ihaw. Ayos. Tapos pag huli mo, ihaw na agad. So may libre pa lang ano rito, mga saging doon. Sa kanan naman po, ito po yung kanilang CR na marami, no? Shower at mga comfort room. Ang sakot po yun. Ang dami. Anip. Kaya natin loob. Ito ang laboratory dito sa labas. Silip po. Ito ang shower. Mga sabitan din. Ganda. Tapos shower area. Meron pa atang saksakan din ng pang heater. Alam ko may iba rito may heater. Yun o, may heater na. Siguro malamig na malamig. Yun, nakakabot ng lamig dito. Ang pambabako.
Tapos ito naman yung toilet nila. Tingnan natin yung toilet. Knock knock. May tao po ba? Wala. Wow. Luwag din. May bidet. Tapos kasulitan din dito naman. Wala. Hindi natin titingnan lahat para pakas naman ang tsura. Malaki lang. Ayan, may salita. Bawal yosi. Suffocate ang organ. Meron ba tayo sa likod? Meron pa dito sa likod. Urinal para sa lalaki. After po ng CR, may makikita po kayo maliit na kitchen dito. Pwede po kayo magluto-luto. Libre po ang kanilang gasol dito. So bagong-bago yung CR nila dito. May kitchen din sila. Tapos pagka pasok nyo po ng entrance, ito na po yung Camp A nila, no? Yung may mga fish pond at yung merong CR dito na marami. After po ng fish pond, makikita nyo naman po yung bahay ng may-ari dito. At dyan din po makikita yung papunta ng Camp B na may river crossing. Sa may bandang kanan naman ng campsite, makikita nyo naman yung kanilang mga kubo-kubo na pinaparent na mga 1/8 po yan. Tapos dito nyo rin makikita yung kanilang footbridge na gawa sa kawayan. Pati daw siya, Pati. Go, Pati. Sige, go. Go, Pati. Kami, Pati na. Saan pupunta yan? So meron silang common area dito. Haba oh. Maggrupo kayo. Pwede dito. Ito, pwede rin silang pwede kang magluto dito. Ayan. Meron silang, ewan ko kung libre to. Siguro libre to. Ayan, malinis dito. Basta yung pinaka kitchen nila yan. Tapos ito yung kanilang comfort room. Bagong gawa. May tao ba? Tao po. Ayan, ang linis oh. Naka tiles. Ganda ng tiles. Hindi gray yung ano oh. Tiles po yan, hindi po yung simento. Ganda. Bagong bago. Meron din bidet. May mga sabitan ba? Ayun oh. Mga sabitan oh. Tapos itong kanila aluminum. Tapos itong kanilang shower room, luwag. Linis. Tapos may sabitan din. Oh, yun, may sabitan din oh. Ganda, bagong gawa. Fresh na fresh. Tapos may mga kubo-kubo sila ron oh. Wait lang. Doon. Dito naman pupuntahan natin yung falls. So nandun kami nakapwesto. Ito yung river crossing. Sa likod ko yung papunta ng falls. Ayan, gumawa na sila ng daan no. Talagang ginastusan na ni sir. Oh, meron din palang river ano rito, bridge. Ba't tayo mong dumaan sa bridge, sir? Ah, maliligo kayo? Oh, yan, may picture ka na. Tumawid na ako sa bridge. Oo. Tingnan ko yung 1.8 daw. Yun nga. Mura, di ba? Oh, dito maganda rin pala rito mag-swimming, oh. Wala dito. Oo. Pag-swimming talaga. Maganda si Kurt dyan mag-swimming. Pag-isagisan ko ng stick. Ito rin pala magandang pwesto, no? Malapit sa ano. Napunta mo na yung falls, sir? Napunta mo na yung falls? This is ang taas lang. Ha? Tara, punta natin. Saan na? Oo. Malapit lang. 5 minutes lang. Oh, meron din CR dito. Simple lang.
Bigay na sila. Hingal na ako. Patwalk dito. Tingnan natin yung pulse. Ako nag-erode na rito. Mabuti hindi mo ulan. Exercise to. Pupunta kayo dito, baon kayo ng tubig. Hindi naman siya ganun katarik. Ayan, falls. Eko, naramdaman ko na, rinig ko na. Narinig ako na. Uy, yun. Parang dahon. Akala ko, ayun. Mini falls. Guys, so guys, ayun na po. Pwede ka nga tumambay dito, no? Saan kang alak, multa, no? Diba? Hindi po siya, no? Nilagyan na rin niya ng harang po, oh, parang dam para lumalim. Ganda, oh. Medyo mahina lang yung tubig, eh. Lagyan niya ng ano para lumalim. Nakita niyo yung mga tubong yun, oh. Parang ano yan, oh. Tubo ng tubig siguro yan. Natin dito. Yun. Na rin. Ganda. Oh. Sabi ko pagbalik ko naman ng campsite, pinagpatuloy naman namin ni Kurt ang aming paliligo sa ilog at in-enjoy ang buong hapon. Baka hindi masyadong ano dyan. Ang tulay. Hey, Kurt! Walang leash yan, ha? Busy siya, eh. Bitawan na. Whoa! That's bigger! Longer? Ay, longer! It's longer. Dito naman po sa part na to na medyo malalim, no? Siguro mga lagpas to ng bewang ko. Kapag tumapak po kayo dyan, medyo lumalabo na po siya kasi nagagalaw na yung mga sediments sa ilalim ng tubig. Kurt, oh! This one! Kurt! Go, go, go! Doon na pala sa likod. There, there! Kailangan ngangat-ngatin talaga niya, eh. Hindi pwedeng hindi niya sirain. Ano? Ha? Bago naman po dumilim, dumating pa ang isa pa naming kasamahan na si Sir Mark.
Siya po ay ang may-ari ng Hidden Stream Campsite sa may Daraitan malapit. Good evening. Ayan. So, kanya-kanyang setup na rito. Dami na, kompleto na kami. So, meron kaming total na 1, 2, 3, 4, 5, 6 rigs. Okay, ito yung kaibigan namin si Sir Fermil. Nakasama na rin namin siya sa ilang camping sa Mapanuepe, sa River Ranch, tsaka sa Bivouac. Okay. Ito naman yung sa amin. Ito naman yung setup nila Sir Mark. Ayan. Hello ma'am. Tapos sila yung owner din ng Hidden Stream sa may Daraitan malapit. Tapos ito kay Sir Dong. Yun o. Kay Sir Dong naman, dun lang siya matutulog sa kanyang jeepney. Okay. Ito naman si Sir Ron naka-Nabara. Okay. Dun siya matutulog sa kanyang ano yun, tarp. Tapos ito yung kila sa kapatid ni Randy Boy, si Ann tsaka si Chi. Okay, may tent silang maliit dun, sakto. Yan, so kompleto na kami dito. Gabi na, naghahanda na rin for dinner si Kurt. Ayun, kakaligo lang. Tapos may binigay sa amin si Ma'am Evelyn. Masarap to, paborito namin to eh. Shout out po kay Ma'am Evelyn at kay Sir Emil. So yan o. Woo! Oops, tumulo. Kare-kare. Boy, sarap na ito boy. Tapos sinamahan pa niya ng bagoong na may sili. Sakto. Ma'am, thank you po. At Sir Emil. Ma'am Evelyn at Sir Emil, maraming salamat po dito. Dinner na kami. And this one, I'm proud to say na ako ang nagsaing nito. Sana hindi pa sunog. You know. Oh, di ba? Sakto yan. Expertise ko yan, nagsaing. Oh, ayan oh. Ito, continuous pa rin ang kanilang... Teka, hinaan ko muna to. Baka magkalimutan. Uy! Matay! Nani? View rito. Ayan, ganda ng ilog nila oh. Pwede na. Yeah. Dito yung mga bata, pwede rito. Mababaw lang. Ayan, binubuksan ng ilaw. Sakto. Sige, balikan namin kayo mamaya. Ready siya. Paano mo sinasabing kalmado siya at saka baliw? Paano pag baliw? Di kasi foaming mouth, tapos takot sa tubig. Tapos, Pag malala. 1 week yata yung ano nun, di ba? 2 weeks 2 weeks yung... bago mo makita. Galing Batangas to? in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God Almighty, we thank you for the gift of friendship. We thank you for this beautiful place. Thank you for the nature you have given us. Thank you for these very generous camp owners. And Lord, thank you very much for all of the campers who have come together, generously sharing their time and their food for the whole group. Maraming salamat po, Father Almighty. Please continue to keep us safe throughout the night and in our return in our homes. Amen. Amen. Happy birthday to you. Birthday. Nakamalapit si Kurt. Si Kurt yung birthday lang. Lang po. Adobong baboy at manok. Thank you po siya. Hindi pinansin, hindi kami binigyan ng tanong. Nagbagal-bagal kasi ako. Ay, sorry. Nagbagal-bagal kasi ako. You get more.
Parang ka na magtampo. Bigyan mo si Sir Emil. Sir Emil, try niyo po. Si ma'am. Ay, alay. Gusto mo karit-karit eh? Saan? Cellphone? At saka hindi naman lahat siya doon. Ano lang, actually mga prototypes lang yung ginagawa ng company. Pagka i-replicate sa ito. The next day naman, after naming mag-breakfast ng napakasarap, syempre, susunod nito yung ligpitan na, no? Pero sa pagkakataong ito, yung aming pagliligpit, relax lang siya, chill lang. Kasi na-enjoy lang namin yung napakagandang lugar na to. Ang campsite po pala na ito nila Ma'am Evelyn at Sir Emil ay may kabuuang land area na 1.8 hectares. Hindi po ganong kalaki ang kanilang campsite kumpara dun sa iba, pero sa dami ng pwedeng gawin dito, parang malaki na rin ang dating. Ang kagandahan po dito mga kaibigan, itong mag-asawang to ay campers din at sila po ay very hands-on sa pagmamanage ng kanilang campsite na ito. Kaya naman po, alam na alam nilang mag-asawa ang pangangailangan ng mga campers. Kung naghahanap po kayo ng campsite na malapit sa Metro Manila at wala po kayong babayarang toll, tipid po sa biyahe, gayon din sa gasolina, may magandang CR, tahimik ang lugar at payapa, may ilog na maliliguan at meron pang falls. Very affordable ang kanilang camping rates. At syempre, yung mababait at maasikasong mga owners. Swak na swak po sa inyo ang campsite na ito. Sakto. Paling konti. Ayan. Thank you, Pampayapa. Kaya naman po kay Sir Emil at kay Ma'am Evelyn, maraming salamat po sa inyong mainit na pagtanggap at pag-asikaso sa amin dito. Di po namin malilimutan ang napakasaya, napakagandang experience namin sa inyong campsite. Dalangin po namin sa ating Panginoon ang patuloy na pagpapala at pag-iingat sa inyong mag-asawa at sa inyong buong pamilya. At sa inyo pong mga masugid naming subscriber, maraming salamat po. See you again soon. Sir po, Peace! Sige po. Let's go!